Walang forever sa mga taong sumusuko. Walang forever sa mga taong hindi pa nasusubukang lumaban ay natatakot ng matalo. Walang forever sa mga taong tumatalikod sa mahal nila. At walang forever sa taong nagdadalawang isip sumugal sa larangan ng pag-ibig. Disgrasyada. Yan ang madalas kong marinig sa tuwing pinag-uusapan ako ng mga taong may makakating dila dito sa amin. Kung papatulan ko sila, parang inamin ko na rin sa sarili ko na mas makitid pa ang utak ko kesa sa kanila. Kung ano-ano ang nasasabi nila tungkol sa akin, samantalang hindi naman nila alam ang tunay na kwento ng buhay ko. Ano nga bang kwento ko? Well, yan ang isang bagay na ayaw ko ng pag-usapan pa at balikan. Na gusto ko na lamang ibaon sa limot ang lahat at magpakatatag na lang sa panibagong yugto ng buhay ko. Anyway, I'm Carol Teodoro. Sa edad na 27, isa na akong executive manager sa isang malaki at tanyag na kumpanya. Huwag niyo nang alamin kung paano nangyari yun. Ako man ay nagugulat sa bilis ng promotion ko. Sa bagay, matalino naman talaga ako at responsable. Pwera nga lang sa pag-ibig. One day, atras abante ako sa parking lot. Hindi ko kasi maisingit ang kotse ko sa pagitan ng dalawang sasakyang to. Hindi rin naman kasi ako ganun kagaling mag-drive. At ayaw ko talagang nagpa-park. Kaya bago-bago ng kotse ko mukhang magagasgasan pa yata. Shit, may tinamaan pa yata ako. At mukhang hindi sasakyan ang naatrasan ko. Maya-maya, may isang lalaking lumapit at kumatok sa bintana ko. Binuksan ko na bago pa niya tumagasgas. Bulag ka ba? Sigaw agad niya sa mukha ko. Hindi mo ba nakikita na may tao sa likod ng kotse mo? Nanatili naman akong kalmado kahit tumatalsik yung laway niya sa mukha ko. Sorry po. Tanging nasabi ko. Sa susunod, huwag kang aanga-anga. Tumingin ka muna sa likod mo bago ka umatras. Ha? Ako aanga-anga? Sa suot kong ganito kadisente? Parang uminit ulo ko sa narinig ko. Dapat pala tinuluyan ko ng lalaking to eh. Ang yabang niya. Humingi na nga ako ng sorry eh. Kung hindi lang talaga ako nagmamadali, baka pinatulan ko na to. Pasalamat siya. Tinawagan ako ng boss ko for an early meeting. Ginawa ko, sinara ko na lang ulit yung bintana para matapos na. At nang makaalis na siya, buwis buhay na naman ako sa pagpapark. Sayang yun. Guwapo pa naman. Kaso bastos. Teka nga, kailan pa ako natutong pumansin ng gwapo? Bago ko iniwan sa parking lot ang kotse ko, pinunasan ko muna yung bintanang hinawakan ng bastos na lalaki. Hay, ayokong masira yung araw ko no. Mukhang napaka-importante ng meeting na to. At ganito pa talaga kaaga. Kaya gusto ko, presentable ako. Pagdating ko sa loob ng opisina ni Director Maluwang, nagulat ako dahil nandun na daw siya sa loob. Sabi nung sekretarya niya. Nakakapagtaka naman siya. Dati lagi siyang late pumasok. Kahit nga meeting nila ni chairman nalilate pa rin siya. Pero ngayon ang aga niya. Carol, mamaya may bagong empleyadong darating. Gusto ko ikaw mismo ang umalalay sa kanya sa trabaho. Ituro mo sa kanya ang lahat ng alam mo sa pagpapatakbo ng kumpanyang to. Ito lang ang napag-usapan namin sa meeting. Tungkol sa bagong office clerk na mukhang napaka-espesyal naman yata dahil ako pa ang gusto niyang mag-train sa kanya. Hindi kaya kamag-anak niya yun? Pero sa pagkakaalam ko, bawal ang magkakamag-anak sa kumpanyang to. Baka naman kabit ni Mrs. Maluwang. Sabi niya hintayin ko daw sa office ko. 2 oras na, hindi pa rin siya dumadating. Unang araw pa lamang niya late na agad. Huwag lang siyang umasta na parang kung sino. Kahit isa sa mga board of directors pa ang backer niya, hindi siya uubra sa akin. Maya-maya, pumasok ang sekretary ko. Ma'am, nandito na po yung hinihintay niyo. Finally, sige, papasukin mo siya dito. Paglabas ng sekretary ko, ay siya namang pagpasok ng isang gwapong lalaki. Matangkad ako pero mas matangkad siya sa akin. Mistisyo siya at may pagkamacho. O sa madaling salita, yummy siya. At nang magtagpo ang mga mata namin, isa lang ang nasabi ko. Ikaw?
At isa lang din ang nasabi niya. Ikaw? Napahalakak ako nang makilala ko siya. Siya yung bastos na lalaki kanina. Lagot ka sa akin ngayon. Aanga-anga pala ha. Binuksan ko ang folder ng profile niya na nasa table ko. So, you are Mr. Nico Dizon. Habang binabasa ko ang name niya. Yes, mahiyahiyang sagot niya. So Nico, is there something you wanna say before anything else? Nakangiti kong sabi. Baka sakaling maisip naman niyang mag-apologize dun sa nangyari sa parking lot. Nothing, ma'am. Antipati ko talaga to. Lagot ka sa akin. Papahirapan talaga kita. Naisip ko nang diretsahin siya. Hindi ka man lamang ba mag-apology dun sa pambabastos mo sa boss mo kanina? Kumunot ang kilay niya. Ma'am, I'm here for work. Yung personal matter kanina sa parking lot, hindi ko siya boss. Isa lang siyang aroganting babae na akala mo kung sinong mayaman. Nagugulat ako sa pinagsasasabi ng lalaking to. Malakas ang loob niyang pagsalitaan ako ng ganun-ganun lang, porket malakas ang kapit niya sa kumpanyang to. Kaano-ano ba talaga ni Director Wang to? Ang kapal naman ng mukha mo. Biglang tumaas ang boses ko. Kaya bago-bago mo sumasagot-sagot ka na. Boss mo ko. At kailangan, pakisamahan mo ko at respetuhin. At sa lahat ng ayaw ko, ay yung taong akala mo kung kaninong pader nakasandal kong umasta. Napipiko na talaga ako. Sana lang nagigets niya yung sinasabi ko. Hindi kaya napaka-unprofessional mo naman yan, ma'am? Kalma lang, nalitaw yung wrinkles mo eh. At talagang napuno na niya ako. Ang kapal talaga ng mukha niya. Bastos, anong pakailam niya sa wrinkles ko? Hoy, mister. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Sana lang maayos kang magtrabaho. Dahil kung hindi, ibabagsak talaga kita sa evaluation mo. I know, ma'am. Makakaasa kayong pagbubutihin ko ang trabaho. Ang yabang mo. Tingnan ko lang talaga kung tatagal ka sa akin. Good. Very good. Sige. Itimpla mo muna ako ng kapiton. Ma'am? Didn't you hear me? Go to the pantry and get me my coffee. Black coffee, ha? Akala ko magrereklamo ka pa. Tinawag ko yung sekretary ko para pasamahan siya. Pina-assist ko na rin siya sa magiging table niya at pina-orient ko na rin yung mga basic rules dito sa department ko. Habang wala sila at abala sa pantry, binalikan ko si Boss Wang sa opisina niya. Isusumbong ko talagang lalaking yun. Hindi ko kasi matik yung pagiging bastos niya at walang modo. Ma'am, I'm here to tell you something regarding our newly hired employee. Bakit nyo naman tinanggap yung ganong klaseng tao? Bakit? May nangyari ba? Binastos lang naman niya ako sa unang araw niya. Mayabang siya at overbastos. Tapos kinuwento ko lahat sa kanya. Pati yung nangyari sa parking lot. At syempre, pabor lahat sa akin. I'm sorry to hear that, Carol. Pagpasensyahan mo na lang muna siya. Alam mo kasi, ganun talaga ugali nun. At kaya ako siya pinasok dito, baka sakaling magbago siya. Ano daw? Ako pa dapat ang magpasensya? Kaano-ano niyo po ba yun at mukhang napaka-espesyal sa inyo? Naku, kailangan ko ba talagang itanong yun? You know what, Miss Carol? Question ba yan o statement? Pasensya ka na kung sa department mo siya ko inassign. Gusto ko kasi yung personality mo eh. Malaki yung tiwala ko na mapapatiniw mo ang inaanak ko. Akala ko magagalit siya. Aba, inaanak pala niya yun. Ang bait naman niyang ninang. Nagpatuloy siya. Kaya Carol, personally, makikiusap sana ako sa'yo na alagaan mo siya. Gawin mo sana ang lahat para mapabago mo siya. Nakikiusap ako sa'yo bilang isang kaibigan. Nauunawaan ko ang sinasabi sa akin ng kausap ko. Ang hindi ko lang alam ay kung paano ko gagawin ginto ang isang kalawanging bakal. I understand, ma'am. And I'll try my best to do the favor. Pero wala po akong maipapangako sa inyo. Sabi ko na lang sa kanya. Wala naman akong magagawa kahit ayaw ko eh. Iisipin ko na lang na part ito ng trabaho ko. Thank you so much, Carol. And one more thing. Sana wag kang magagalit, ha? Kinabahan naman ako. Ano po yun?
Pwede bang si inyo mo nalang patirahin si Nico? What? Pasensya ka na talaga. Naisip ko kasi na mas matututukan mo siya kung sa inyo muna siya titira. Teka, sobra na to. Sumusobra ka ng matanda ka. Pero ma'am, hindi na ho yata sakop ng trabaho ko ang umampo ng empleyado. Isa pa, alam niyo naman pong nagre-renta lang kami ng bahay. Alam ko, Carol. Kaya nga pasensya ka na talaga. Nakakahiyaman sa'yo pero sana'y mapagbigyan mo naman ako. Malaki kasi ang utang na loob ko sa mga magulang ni Nico eh. At ito lang yung naiisip kong paraan para makabawi. Pero ma'am, Carol please, tatanawin kong isang malaking utang na loob to. At para hindi naman masyadong nakakahiya sa'yo, ako na lang magbabayad sa renta nyo habang nandun siya. Kuryente, tubig, kahit pangkain nyo sasagutin ko lahat. Ang ibig yung sabihin ma'am, magtatagal siya sa bahay ko? Depende kung kailan siya titino. Sus mio, what's happening to the world? Bakit naman? Ma'am, alam niyo kasi, puro chismosa yung mga kapitbahay ko doon. Baka pag-isipan nila ako ng masama kapag nalaman nilang may pinapatulog akong lalaki sa bahay ko. Okay Carol, tutulungan kitang magdesisyon. Kapag pumayag ka sa gusto mo, tutulungan kitang mag-process dun sa niloloan mong bahay sa La Carmela Homes. Alam kong na-disapproves yung paper mo dun. Mapatino mo man si Nico o hindi. Basta't pumayag ka, tutulungan kita at sisiguraduhin kong makukuha mo yung bahay. O ano? Napalunok ako sa narinig ko. Dream house ko yun eh. At kapag sinabing dream, hindi lang yun basta-basta bahay. Ewan ko nga ba kung bakit hindi ako na-qualified mag-avail nun. Pero once na na-disapprove ka na dun, hindi ka na pwedeng umulit pa. Talaga po ma'am? Magagawa niyo yun? Baka ek-ek niyo lang yan ah. Paninigurado ko. May isang salita ako Carol. Kahit ikamatay ko pa, tutupad ako. Mark my words. Okay ma'am, sabi niyo yan ha. Tuminuman yun o hindi, tutulungan niyo ako. Nasabik ako sa naging kondisyon ni Ma'am Malu. Sa bagay, maimpluwensyang tao siya kaya hindi imposibleng mangyari yung sinasabi niya. Sa wakas, mapapasakin na rin yung bahay na yun. Truthfully, hindi naman talaga ako naghahangad ng malaki at magandang bahay. Gusto ko lang ipangtapat yung bahay na yun dun sa bahay ng ex ko. Gusto kong ipamukha sa kanya na kung kaya niyang magkaroon ng ganung kabonggang bahay, kaya ko rin. Para hindi na rin kami nilalait-lait itong napangasawa niya. Eksaktong-eksaktong pangtapat sa bahay niya yun. Bukod sa mas malaki na to, nakatayo pa to sa pinaka-social na subdivision, ang La Carmela Homes. Yun kasi yung pinaka-luxurious na bilya dito sa amin. Karamihan sa mayayaman at pinakamalalaking pangalan sa politiko at showbiz ay doon nakatira. Kaya siguro ako na-disapprove. Natapos ang mahabang araw ko na kinausap lamang kami ni Ma'am Malu, si Nico at ako, upang sabihin nga ang napag-usapan na namin kaninang paglilipat ni Nico sa bahay ko. Ang kapal talaga ng mukha niya. Siya pa tong may ganang tumanggi at nagpapapilit. Paimportante. Napakasarap sa pakin. Naku, kung hindi lang dun sa dream house ko, hindi talaga ako papayag eh. Matapos ang mahabang usapan, nagkasundo-sundo rin kami sa huli. At ang unang sumunod na araw na wala kaming pasok, doon na naglipat ang gamit si Nico sa bahay ko. Nilinis ko pa yung bahay ko para sa kanya. Pero pagdating naman niya, nilait lang niya to. Ano ba naman tong bahay mo ma'am? Ang liit. Bahay mo ba talaga to? Baliw talaga. Naliliitan pa talaga sa bahay kung may 3 kwarto at maluwag na sala at kusina. Malaki na kaya to para sa 2 tao lang no? Huwag kang maarte dyan. At sa tingin ko, meron ng pampasikip. Pagpasok niya sa loob, palingon-lingon siya na para bang kinikilatis mabuti ang bahay na titirhan niya. Tara, ituturo ko sa iyo yung magiging kwarto mo. Sinamahan ko siya hanggang sa loob ng magiging kwarto niya. Nilinis ko pa to, pati yung bedsheet. Pero langya naman talaga tong lalaking to. Bigla ba namang tumalon sa kama niya? Nagusot tuloy, nagulo.
At kulang na lang mag-iba sa pagbagsak niya. Ang malala pa, dun ko lang napansin na hindi pala siya nagtanggal ng sapatos niya. Oh, I can't believe this. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking ganito kagwapo, pero walang good manner and right conduct. Ano ka ba naman? Tumayo ka nga dyan, kadiri ka. Kakalinis ko lang yan eh. Hubarin mo nga yung sapatos mo. Tsaka kung papasok ka sa ibang bahay, pwede maghubad ka ng sapatos. Sermon ko habang inaayos-ayos ko ang nagusot na parte ng kama. Habang alambala ko sa pag-aayos sa kama, dada ako ng dada. At kahit anong sabihin ko, mukhang hindi ako pinapakinggan ni Nico dahil hindi siya umiimik. Nagtaka tuloy ako sa pananahimik niya. Nang lingunin ko siya, nagulat pa ako sa kanya. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig doon sa may pintuan. Tapos parang nanigas ang buong katawan niya. Hindi gumagalaw sa ibabaw ng kama. Oh, anong nangyari sa'yo? Ba't para kang nakakita ng multo? Sabi ko. Multo! Bigla siyang umusog at tumabi sa akin. Natataranta siya at mukhang may kinakatakutan. Bakit ba ha? Bata, may nakita akong batang babae na dumaan dun sa pinto. May multo ba dito ha? Sabihin mo, ayoko na dito. Kay lalaking maton takot sa multo? Ano ka ba? Lumayo ka nga sa akin. Kumakapit kasi siya sa braso ko. Para ka namang bata eh. Ang laki mo, naniniwala ka pa sa multo-multo na yan. Pero sa loob-loob ko, natatawa talaga ako. Kitang-kita ko, Carol. Ma'am Carol. Kitang-kita ng dalawang mata ko. May tumawid na batang babae dyan sa may pinto. Natataranta na siya. Magtigil ka nga dyan. Baka namamaling mata ka lang. Hindi naman totoo ang multo. Napatingin siya sa akin. Ha? Hindi ka naniniwala sa multo o kaluluwang ligaw? Tanong niya. Hindi no. Sige nga, anong suot ng nakita mong bata? Naka-moose gear siyang pantulog. Sagot niya. Kaluluwa? Naka-moose gear? Ano ka ba? Minsan nakabarong. White lady na nakasaya. Teka, may butik din ba sila? Sabi ko. Napahinahon naman siya. May point ka nga naman, ma'am. Pero sabi nila, yung huling suot daw bago mamatay, yun din yung suot pag kaluluwa na. Baliw ka talaga. Naniniwala ka talagang may damit ang kaluluwa, no? Tigilan na nga natin to, sabi ko. Daig pa niya ang bata kong matakot. At mukhang hindi pa rin siya naniniwala sa sinabi ko na walang multo o kaluluwang ligaw sa bahay ko. Kasi naman, sunod siya ng sunod kahit saan ako magpunta sa loob ng bahay. Kulang na lang kumapit siya sa damit ko. Aasarin ko pa sana siya, pero mukhang seryoso siya at halatang takot talaga siya sa multo. Kaya tinawag ko na yung nakita niyang bata kanina. Oh, baka naman pati sa loob ng banyo sasama ka pa sa akin. Sabi ko sa kanya nang matapat kami sa banyo. Actually, hindi naman talaga ako papasok sa banyo eh. Hinihintay ko lang lumabas yung napagkamalan niyang multo. Hindi multo ang nakita niya, kundi ang 5 years old na anak ko, si Caroline, anak ko sa pagkadalaga. Ang sagwang pakinggan, no? Ha? Nasindak si Nico at nagtago pa sa likod nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Mumu! Sigaw niya nang makita niyang anak ko na palabas sa banyo. Baliw! Tumigil ka nga dyan. Anak ko yan, si Caroline. Ha? May anak ka? Naitanong na lang niya. Oo, may anak na ako. Ibig sabihin, may asawa ka na, ma'am? Sunod niyang tanong. Oo, may anak na ako. Pero wala akong asawa. Nabuntis ako ng ex-boyfriend ko. At nung malaman niya, iniwan niya ako. Tinakbuhan niya ang responsibilidad niya bilang ama sa anak ko. At sa akin bilang asawa. Natakot daw siya eh. Pero ang totoo, iniwan niya lang ako para ipagpalit sa iba. And in fact, asawa na niya nga ito ngayon eh. Nung una hindi ko matanggap. Pero nagawa ko ring mag-move on sa tulong ng aking mga magulang at kaibigan. Teka, ba't pa nga ba natin pinag-uusapan yun? Matagal na rin yun. Mga 6 years ago na. Kaya ibaon na lang natin sa limot. Oo, Nico. Tamang narinig mo. Anak ko nga to. Pero wala akong asawa ha. Natahimik si Nico at napatingin sa anak ko. Hindi siguro makapaniwala sa kanyang nalaman na may anak ako pero walang asawa. Sa bagay,
Halata naman sa bilbil mong nanganak ka na, mami. Ano daw? Ako may bilbil? What the fuck? Bastos ka talaga no? Baka nakakalimutan mo. Boss mo pa rin ako. Sorry, boss. Biglang sumabat si Caroline. Mommy, sino po siya? Habang tinuturo si Nico. Siya si Tito Nico mo. Mula ngayon anak, dito na muna siya titira sa bahay ha? Sagot ko sa kanya. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Caroline. Alam niyo naman mga bata, natatakot si stranger. Lalo na kung kamukha ng mokong na to. Parang kapre sa tangkad. Hello little cute. My name is Nico. Kakamayan sana ni Nico ang anak ko, pero bigla naman tong nagtago sa likod ko. Huwag kang matakot anak, tao yan. Sabi ko sa anak ko, sabay tingin ng matalim kay Nico. Caroline, tignan mo to. Biglang sabi ni Nico, tapos siladad niya ang mga kamay niya sa harap ni Caroline at nagulat na lamang ako nang may biglang lumitaw na coin sa palad niya. Wow tito, ang galing! Manghang-mangha ang anak ko sa pinakitang magic sa kanya ni Nico. Ako man ay napamangha. Pero mas napamangha ako sa diskarte ni Nico para makuha ang loob ng bata. Tuwang-tuwa kasi si Caroline at mukhang si isang iglap lang na wala na yung takot niya kay Nico. Hinarap ko si Caroline. Anak, doon ka muna sa kwarto ha? Tatawagin na lang kita kapag ready na yung breakfast, okay? Okay ma'am. Bye tito. Mamaya po ulit magic ha. Naaaliw talaga ang bata. Ako naman, ewan. Pinaliwanag ko lahat kay Nico, ang mga patakaran ko sa pamamahay ko. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalalang maaari niyang gawin. Mukhang balak iparanas sa kanya ng ninang niya kung paano mamuhay mag-isa kaya yun ang gagawin ko. Una, syempre, hiwalay kami ng pagkain. Magluluto ako ng sa amin at bahala na siyang magluto ng sa kanya. Wala namang problema sa pagkain. Tulad ng sabi ni Madam Wang, sagot niya ang pagkain namin. Kaya okay lang kahit ubusin pa niya laman ng fridge ko. Basta siya ang magluto ng kakainin niya. Daku naman, wala ka bang maid? Hindi ako marunong magluto eh. Problema mo na yun. May maid ako, pero wala siya ngayon. Kasi day off din niya tuwing day off ko. Tsaka inaalagaan lang niya ang anak ko. Ako din ang nagluluto. At sa damit naman, pinapalaundry ko yun sa labas. Mag-hire din ako ng sarili kong maid. Sagot niya. Hindi pwede. Baka magalit na yung landlady ko. Hindi na ako pwedeng magpatira pa ng isa dito. Nangyari tuloy, tinuruan ko pa siyang magluto. Mamrito, magsaing, at kung ano-ano pang uri ng pagluluto. Dumadaming trabaho ko sa taong to, nakakainis. At dahil puro sunog yung niluto niya, nakishare na lang din siya sa amin ng anak ko sa breakfast, sa lunch, at maging sa dinner. Pucha, nagsasayang lang siya ng pagkain. Simpleng pagluluto hindi niya matutunan. Pasalamat siya mabait sa kanya yung anak ko. Nilalansi kasi niya sa mga magic tricks niya. Ang dami ko nang problema sa office. Tapos ngayon, madalas na rin akong mamroblema sa bahay. Mas malala pa nga yata sa bahay eh. At ang sanhi ng lahat, sino pa nga ba? Di si Nico. O teka, anong ginagawa mo? Tanong ko kay Nico sa sumunod na umaga nang mapansin kong pasakay siya sa kotse ko. Pareho kaming bihis na at ngayon magkasabay na papasok sa office. Sorry na lang siya. May kotse ako, siya wala. At ayoko siyang isabay dahil ayokong makita kami ng ibang mga empleyado, lalo na kung araw-araw. Ha? Pagtataka niya. Anong ha? Kotse ko yan ah. Ma'am naman, doon din naman destinasyon mo. Sasabay na lang ako sa inyo. Are you kidding me? Hindi ka pwedeng sumabay sa akin. Baka pag-isipan pa tayo ng masama sa office. Isa pa Nico, tandaan mo na walang nakakaalam sa office na dito ka nakatira sa bahay ko. Ang dumi naman ng utak mo mama, para nasabay lang eh. Hindi ka pa talaga nakakaintindi ha? Kaya aga-aga sinisira mong araw ko. Mag-taxi ka na lang, malapit lang naman eh. Bahala na siya sa buhay niya. Iniwan ko na siya. Siguro naman may pamasahe yung mokong na yun, kundi maglalakad siya. Pagdating ko sa office, meeting agad ang hinarap ko. Nagpatawag kasi yung legal department para sabihin lang sa amin na magpapalit daw sila ng law firm. Laking gulat ko na lang
Nang makita ko sa listahan ng pagpipilian nila ang law firm na pagmamayari ni Harold, ang ex ko. Kinabahan ako dahil natitiyak kung kumpanya niya ang mapipili. Bukod sa magaling siyang abogado, pati na ang team niya ay tanyag pa at stable ang kumpanya niya. Kapag nagkataon, baka magkasama pa kami sa trabaho. Siguradong mamaliitin na naman niya ako at lalaitin. Ewan ko ba dun kung bakit ayaw niya akong tantanan? May kanya-kanya na kaming buhay pero ayaw pa rin niya akong tigilan. O baka naman, ako lang tong masyadong assuming. Siguro nga, masyado lang ako nagpapaapekto sa kayabangan niya. Siya na nga tong nang iwan sa akin noon. College pa lang kami. At dahil student siya, pinagpalit niya ako sa karir niya. Natakot daw siya na baka masira daw yung pag-aaral niya kapag pinanagutan niya yung sanggol sa sinapupunan ko. Hindi ko maintindihan yung pagdadahilan niya. Pero alam ko namang hindi niya ako mahal. Dahil doon, hindi na ako naghabol pa sa kanya. Nagdesisyon akong palakihin ko na lang mag-isa yung anak ko. Sinabi ko pa kay Harold na kaya kong palakihin ang anak ko kahit wala siya. Kahit wala ang suporta niya. Teka nga, erase. Ayoko nang alalahanin pa yun. Pagbalik ko sa office, ay asungot pa ang una kong nakita. Good morning, Ma'am Carol. Binati pa ako ng bokong. Yes, good morning. Pamaktol kong tugon. Ang aga-aga namang simangot niyan, ma'am. Kumag talaga. So, ma'am, ano pong gagawin natin today? Tanong niya. Tara, sumunod ka sa akin. Pinasunod ko siya sa loob ng office ko. At bago ako naupo, kinuha ko muna yung previous report ng kumpanya na nakafile sa drawer ko. Heto, i-review mo lahat to. Mga 10 folders ata yung inabot ko sa kanya. Tapos gumawa ka ng report kung paano mo yan naintindihan. Okay lang ba yun? Okay lang naman, ma'am. Pero halatang gusto niyang magreklamo. Good. Bigay mo sa akin before lunch, okay? Pero bago yan, timpla mo muna ako ng kape. Aba, hindi siya nagreklamo. At sinunod niya lang ang utos ko. Kung lagi bang ganyan, hindi malayong magkasundo kami. Basta huwag na lang niya ulit babanggitin yung bilbil ko pati na yung wrinkles. Napatingin tuloy ako sa pocket mirror ko. Makapag-retouch nga. I'm going 28 now. Bata pa naman. Maybe it's about time na mag-boyfriend ako ulit bago ako magka-wrinkles. Wala kasi nang mag-break kami ni Harold. Hindi na ako tumingin pa sa ibang lalaki. Nakaset kasi yung utak ko sa pagpapalaki kay Caroline. Tsaka iniisip ko kung may matinong lalaking magmamahal pa ba sa isang tulad kong single mom. I mean, yung magmamahal lang totoo sa akin. Halos kasi lahat ng mga lalaki ngayon, habol lang kung hindi sex, pera lang. Yung iba naman, naghahanap lang ng makakasama sa buhay. Yung mag-aalaga sa kanila sa pagtanda, sa madaling salita, no choice lang sila. Hirap no? Matino at binatang walang sabit na lalaki. Hay. Ma'am, heto na po yung kape niyo. At heto na si Nico. Bit-bit ang kape kong nilapag niya sa ibabaw ng table ko. Ang malas naman. Nahuli niya akong kasalukuyang nagli-lipstick. Siguradong aasirin na naman ako dito. Aba, nagli-lipstick si mama. Sabi na nga ba eh. Eh ano naman ngayon? Wala kang pake no? Labi ko to. Pero in fairness ma'am, hindi halatang may napangasawa ka na ha. Kapal talaga ng mukha nito. Kung kausapin ako parang close kami. Feeling talaga. Nico, pwede bang gawin mo na lang yung mga pinapagawa ko sa'yo? Iwan mo na ako dito, okay? Pero imbis na lumabas siya, abay heto at umupo pa sa tapat ng table ko tsaka ako hinarap. Ma'am, bakit nga pala wala kang asawa pero may anak ka? Tinakbuhan ka ba? Divorce sa asawa? O baka naman nakipag one night stand ka? Palingon-lingon niyang bulong sa akin. Hindi ko alam kung immature ang taong to o sadyang pinanganak siyang walang utak. I-give up ko na kaya yung dream house ko. Sumasagad ng pasensya ko eh. Hinga ng malalim, Carol. Kalma. Kalmahan mo lang, okay? You know what, Mr. Gizon? What, ma'am? Sa lahat ng ayaw ko, yung taong chismoso. Lalo na kay lalaking tao. Kung gusto mong tumagal sa kumpanyang to, matuto kang rumispeto sa mga boss mo, pati sa mga co-employee mo. Do you understand the things that coming out of your big mouth? Umuusok na talaga ang tenga ko sa galit. Natahimik siya at nakayukong tumayo at paatras pang naglakad palabas ng office ko.
I couldn't believe this. I've got all the reason to fire him. Pero hindi ko magawa dahil lang sa pakiusap sa akin ni Madam Maluwang. Habang kinakalma kong sarili ko, humigop ako ng kape sa hawak kong tasa. Pero muntikan ko ng masuka. Ang pait at ang alat ng nalalasahan ko. Walang yaka talaga, Nico. Anong ginawa mo sa kape ko? Naisigaw ko na lamang. Ganito na lang kami araw-araw ni Nico. Lagi niya akong inaasar. Ako na boss niya. Palibasa, pikunin ako. Minsan kasabwat pa niya ang anak ko kung ano-ano yung pinaggagawa nila sa bahay. Sa sobrang isip bata ni Nico, parang nakakita ng kalaro ang anak ko sa kanya. Samantalang ang tanda-tanda niya. Minsan naman, nakakatuwa rin kasi nakikita kong sumisigla ang anak ko. Dati kasi malungkutin siya at hindi palalabas ng bahay. Hindi siya nakikisalamuha sa ibang mga bata. Palibhasa, lumaki siyang walang ama at mukhang maraming pagkukulang ang kanyang ina. Sa tingin ko, naging workaholic ako nitong mga nagdaang taon. Mas marami yung oras ko sa office kaysa oras ko sa bahay at para sa anak ko. Minsan pala, okay ding maging immature para sabayan ng childhood ang anak mo. Mukhang pati ako nahihypnotize na sa kaka-magic ni Nico. Sa ganitong isipin, nakita ko na parang hindi lang kay Caroline ako nawala ng oras. Tingin ko, nawalan din ako ng oras para sa sarili ko. Kaya yung unang lalaking kumatok sa puso ko ngayon ay in-entertain ko na. Niyaya kasi akong mag-date ni Rafi. Isa siyang prosecutor. Alam kong matagal na siyang may gusto sa akin. Halata naman sa pagpaparamdam niya. Hindi ko lang talaga siya pinapansin. Pero ngayon, sabi ko sa sarili ko, subukan ko kaya? That night, tinext ko lang si Yaya para sabihing malilate ako ng uwi at siya na rin ang pinagluto ko. Tapos tinawagan ko rin si Caroline para ipaalam na mag-OT ako. Pero ang totoo, didiretso lang ako sa date ko. Namiss ko tuloy sina mama sa probinsya. Kung nandito lang sila malamang, hindi ako mag-aalala ng gusto sa tuwing may iwan kong anak ko. Pero nandun din naman si Nico para samahan sila. Kahit man lang doon mapakinabangan yun. Pagdating ko sa resto, nandun na si Rafi. Nakaupong naghihintay sa table for two. Kanina ka pa? Tanong ko sabay upo sa tapat niya. Hindi naman. Konting kwentuhan habang kumakain. Kinakilatis ko siya base sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Obvious naman na matalino siyang tao. Minsan nga may mga terminology siya na hindi naaabot ng vocabulary ko. And I find it boring. Base naman sa kinikilos niya, parang may pagka-predominant siya. Yung tipong bossy na may pagka-class din. Parang nakayapak sa numero o by the book attitude. And I find it boring. Maya-maya, may dalawang taong dumating at naupo sa katabing table namin. Isang matanda at isang bata. Pareho silang may suot na sombrero at pareho ring naka-shades. Pambihira, gabing-gabi na naka-shades pa. Pero ang cute nilang tingnan ha, kasi pareho silang may bigoting Mr. Suave. Teka, batang may mahabang buhok, tapos may bigote? Sa ikalawang tingin ko, napansin ko na parehong fake ang bigote nila. At leche. Si Nico at si Caroline yun. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis nang nakilala ko sila. Nag-disguise pa talaga sila para sundan ako dito. At paano naman kaya nila nalamang nandito ko? At bakit nila ako sinundan? Kumag ka talaga, Nico. Ang sarap-sarap mong tirisin. Pati anak ko dinadamay mo sa mga kalokohan mo. Pero ang higit kong inaalala ngayon ay si Rafi. Baka makita niya si Caroline at malaman niyang may anak ako. Kinakabahan ako na baka mag-back out siya. Masyado pang maaga para malaman niyang may anak ako. Teka, ano yung hawak ni Caroline? Tirador ba yun? Bakit may hawak siyang tirador? At bakit tinutok niya yun kay Rafi? May balak ba siyang tiradorin ang kadate ko? Langya ka, Nico. Pakana mo na naman tono. Anak, wag! Bigla akong napasigaw. Kinabahan kasi ako baka matirador si Rafi. Tulad ng inaasahan ko, nagulat si Rafi sa napakalakas kong sigaw. Maging ako'y nagulat, pati lahat ng tao sa restaurant na to nagulat at napatingin sa akin. Ang problema, nagulat din si Caroline at na-trigger yung tirador niya.
Nasapol lang naman sa mukha si Rafi nung bubblegum na bala. Buti na nga lang malambot. Langyang Nico to. Sinira niyang date ko. Kung ano-ano pa tinuturo sa anak ko. Pero on the other hand, okay na rin yung nangyari. Lumabas kasi yung tunay na ugali ni Rafi. And at least, nalaman ko na hindi niya matanggap na may anak na ako. Just like what I'm actually expecting. At ngayon, panahon na para asikasuhin ang baliw na Nikong yun. Pagdating sa bahay, puro sermon ang inabot ng dalawa sa akin. Samahan pa nung yaya ko na nahuli kong kasama yung boyfriend niya sa kwarto. Sinamantalang walang tao sa bahay. Hay buhay, parang gusto ko nalang matawa sa mga nangyayari. Hindi tuloy ako makatulog. Matapos ko kasing magalit, lungkot naman ang sumunod na sumagi sa akin. Damn, I feel so lonely. Bumangon muna ako para magpahangin sa terrace namin. Naupo lang ako at nakatanaw sa kawalan. Wala naman ako masyadong iniisip. Wala din naman akong mabigat na problemang pinagdadaanan ngayon. Pero hindi ko alam kung bakit nalulungkot ako. Maramang, stress lang to sa trabaho. Sa gitna ng pagmumuni-muni ko, biglang sumulpot sa likod ko si Nico. May hawak siyang 2 bote ng Red Horse at yung isa iniabot sa akin. Ma'am, pampatulog lang. Sabi niya tapos tumabi sa akin. Sorry nga pala dun sa nangyari kanina. Aba, nagmilagro yata. Ngayon ko lang nakitang nagsorry sa akin si Nico. At ngayon ko lang talaga narinig sa kanya ang salitang sorry. Kahit kasi sa ibang employee, hindi talaga siya nagsasorry eh. Okay na yun, Nico. Kalimutan mo na lang. Sagot ko na lang. Pero hindi ko talaga maitago ang kalungkutan ko. Ma'am, may joke ako. Masigla niyang sabi. Hinayaan ko lang. May mag-asawa eh. Itong si Mrs. na-addict dun sa alaga niyang pusa. Araw-gabi kapiling niya. Hanggang dumating sa puntong nagsiselos na yung mister dun sa pusa. Cute din pala ang mokong na to. Pinagmamasdan ko kasi siya habang nagkukwento. Kaya ginawa nung mister, iniligaw niya yung pusa. Dinala niya sa malayong lugar. As in malayo. Inaamin ko na minsan ay napapangiti na rin ako sa kalokohan ni Nico. At malaki ang pasasalamat ko kasi napapasaya niya ang anak ko. Sa sobrang layo, hating gabi na siya nakauwi. Napuyat pa yung misis niya sa kakahintay. Oh, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Tanong ng misis niya. Mangyak-ngiyak na sumagot si mister. Naligaw kasi ako han. Buti na lang kasama ko yung pusa mo. Sinundan ko siya pa uwi. Nakakatawa hindi ba ma'am? Nakakatawa nga. Pero ang totoo, wala akong naintindihan sa sinabi niya. Natatawa lang ako sa itsura niya habang nagkukwento. Ininom ko yung bigay niyang beer. Grabe, ang tagal ko nang hindi nakainom. Napaka-refreshing. Alam mo ba, yung huling inom ko nung kami pa nung ex ko. Bigla ko nalang nabanggit. Let me guess ma'am, doon nabuo si Caroline no? Oo, tama. Yun ang gabing ginawa ko ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Binigay ko yung virginity ko sa kanya. Ewan ko ba? Buo kasi yung tiwala ko na mahal talaga niya ako eh. Pero putya, iniwan lang niya ako at pinagpalit sa iba. Parang gusto kong magkwento kay Nico. Pero, ipupusta ko lahat ng pera ko ma'am. Yung araw na sinilang mo si Caroline, yun yung pinakamasayang araw sa buhay mo no? Tama ka. Si Caroline ang dahilan kung bakit wala akong pinagsisisihan sa past ko. Mahal na mahal ko ang anak ko. Sayang lang at hindi totoong may forever. Wala kami noon ng ama niya. Bakit hindi mo pinaglaban? Sumuko ka ma'am, kaya walang forever. Seryoso niyang banggit. Nagpapatawa ka pa rin ba niyan? Paano mo ipaglalaban yung taong siya mismo ang dahilan kung bakit ako talo? Bumabalik sa isip ko ang lahat ng pinagdaanan ko. Pilit ko itong winawaglit sa alaala ko, pero kusa na itong lumalabas at nag-aanyong luha sa mga mata ko. May asawa at mga anak na siya ngayon, Nico. Masaya na siya sa maranyanyang buhay. At ang mas masakit pa doon, hindi niya tinuturing na anak si Caroline. Ang sinabi niya sa akin noon, hindi daw siyang ama ng bata, na anak ko raw sa ibang lalaki, at pinapalabas niya na ako ang nangaliwa sa aming dalawa. Pero, sigurado ka naman ba na anak nga niya si Caroline? Aba,
Anong ibig niyang sabihin doon? Oo naman, mula noon hanggang ngayon, siya pa lang ang tanging lalaking nakasiping ko, no? Lumalalim ang usapan namin kasabay ng paglalim ng gabi. Pansin ko na ang bilis ng takbo ng oras at talagang hindi kami nabakante sa kwentuhan. May sarap din pala siyang kausap. Alam kong childish siya pero hindi siya immature. Ang gulo, no? Alam mo yung may sense siyang kausap. Parang ibang tao na ngayong kausap ko ngayong gabi. Hindi ko inakalang may interesting side din pala si Nico. Nung naghiwalay na kami, nahiga na ulit ako sa tabi ng anak ko. Doon ko lang natanto na puro pala kwento ng buhay ko lang ang napag-usapan namin ni Nico. Paggising ko kinabukasan, nagulat ako kasi pinaghahanda kami ng breakfast ni Nico. Inspired ba siya? Ang sarap kasi ng naluto niya eh. Hindi tulad ng dati na sunog. Sa office naman, magulo pa rin si Nico at lagi niya akong inaasar. Pinagbubutihan naman niya ang pagtatrabaho niya. Sa nakikita ko sa kanya, nagdesisyon na ako na turuan siya ng maayos sa nature of work ng kumpanyang to. Lahat ng pasikot-sikot tinuro ko sa kanya. Araw-araw akong nag-focus sa training niya. Tingin ko kasi deserving siyang ma-regular at magtagalas sa kumpanyang to. Porsigido talaga siya sa pinapakita niyang to. Mukhang malayo rin ang mararating niya. Isang umaga sa office, habang abala kami ni Nico sa paperworks namin sa table ko, may biglang dumating na hindi ko inaasahang bisita. Kumusta ka, Carol? Si Harold. What are you doing here? Bigla akong naitanong. Aba, hindi pa ba nakakarating dito ang balita? I work here. Ha, oo nga. Sila nga pala yung bagong law firm ng company. Pagtingin ko kay Nico, parang nagtataka siya. Nico, pwede bang iwanan mo muna kami sandali? Ayokong may marinig siyang kung ano sa magiging usapan namin ni Harold. Lalabas na sana si Nico, pero pagtayo niya bigla siyang hinarangan ni Harold. Pogi, timpla mo naman ako ng white coffee oh. Damihan mo ng creamer ha. Utos niya kay Nico. Matigas sa sumagot si Nico. Yes sir. Pero halatang ayaw niyang sundin ang utos. Yes, I know. Why are you here? Pagpapatuloy ko sa usapan namin ni Harold nang makalabas na si Nico. Ganyan ka ba tumanggap ng bisita ha? Wala naman. Napasyal lang ako. Sinasadya ko kasi ang bawat departamento sa kumpanyang to para naman makilala ako ng mga empleyado. Umupo siya sa tapat ko kahit hindi ko naman siya pinapaupo. Imagine, isang tanyag ang pinakamatatag na kumpanya sa buong Asya. Makakatrabaho ang pinakamagaling na law company. What more can I ask for? Ang yabang talaga niya. Pinamana lang naman ng ama niya sa kanyang law firm. Kung makaasta para namang siyang nagpalago. Hindi ako kumikibo sa kahit na ano pang sabihin niya. Isa lang naman ang alam kong gusto niyang mangyari. Ang mag-resign ako dito at bumagsak. Pero hindi ko gagawin yun. Mahal ko ang trabaho ko. At kahit araw-araw ko pa siyang makita dito, hindi pa rin ako aalis. Sir, heto na po yung kape niyo. Binigay lang ni Nico ang kape at saka na rin siya lumabas. Ako naman, nilabas ko yung cellphone ko at nagkunwaring busy sa kakapindot. Ano, may asawa ka na ba? Sunod niyang tanong. Hindi ako sumagot. Siguradong pagtatawanan lang niya ako kapag sinabi kong wala. Hindi ka makasagot. Wala ano? Nakakainsulto talagang pagtawa niya. Don't tell me, Carol. Hindi ka pa nakakaget over sa akin kaya hindi ka pa nag-aasawa. Ang kapal ng mukha. As if iniisip ko pa siya. Ba't ko nga pa pinatulan ang lalaking to noon? Hindi ako nagpahalata kahit konting bahid ang pagkainis. Alam ko kasi na ikakatuwa niya kapag nainis ako. At para tapalan siya, naisip kong sabihing, FYI, may boyfriend ako, no? Talaga? Pinagtawanan niya na naman ako. Sabay higop sa kape niya. Sabay, tangina, anong klaseng kape to? Bagay nga sa'yo. Nice one, Nico. Palihim akong natatawa. Ang pag-ibig ng magulang para sa kanyang anak ay mas matimbang kaysa sa pag-iibigan ng mag-asawa. Magagawa nating mabuhay kahit wala ang asawa. Pero kailanman,
Parang hindi natin kakayanin kapag ang anak natin ang nawala. Okay lang kahit mawala na sa akin si Harold. Basta wag lang niyang tangkaing kunin ang anak ko sa akin. Magkakamatayan kami. Ang nagpapahirap lang naman ay ang pagiging biological father niya sa anak ko. Pero kung tutuusin, wala siyang karapatang matawag na ama dahil kahit kailan, hindi siya naging ama sa anak ko. Team building. Masaya ang lahat habang pumabiyahe kami papuntang beach resort. Tulad dati, kasama ko ang anak ko. Pero ngayon, may pag-aalinlangan sa akin kasi nandoon si Harold. Ayoko sanang makita niyang anak ko pero required sumama ang mga head ng bawat department. Pagdating namin sa beach, naglaro agad ng volleyball ang mga kasama ko. Sinimula ng palaro at yung iba ay nag-swimming na. Ako naman nakaupo lang sa cottage kasama ng anak ko. Niyaya ako ni Nico na makibonding sa iba pero ayoko. Nandun kasi si Harold. Kung bakit kasi hindi niya sinamang pamilya niya eh. Hindi ko alam kung nananadya ba talaga siya. Heto, natatanaw ko na siya papalapit sa akin. Caroline, gusto mo na ba mag-swimming? Pasama ka muna kay Yaya ha? Tapos sinanyasan ko si Yaya. Nadalhin lang siya sa beach at sinabing mag-ingat. Ayoko kasing magkaharap sila ng kanyang ama. Hindi kasi alam ni Caroline na si Harold ang tunay niyang ama. Pero may balak din naman akong ipagtapat sa kanya. Pero pagdating parang tamang panahon. Yun na bang anak mo? Tanong sa akin ni Harold paglapit niya. Ah, oo. Bakit ko nga ba ito kinakausap pa? Malaki na pala siya. Nagulat ako nang biglang lumipad yung bola ng volleyball at tinamaan sa batok si Harold habang nagsasalita. Seryoso pa naman siya sa sinasabi. Pinipigilan kong huwag matawa pero hindi ko talaga kinaya. Napalhod kasi sa lupa si Harold. Paglingon ko, nakita ko si Nico na palapit sa amin. Naku sorry sir, napalakas yata yung spike ko eh. Ang sama talaga ng tingin ni Harold kay Nico nang makatayo na siya. Okay ka lang sir? Hindi nakapagsalita si Harold. Napahiya yata kasi pinagtawanan din siya ng iba pa naming kasama. Pero yung mukha niya, umuusok sa galit kay Nico. Langya ka talaga Nico. Nice spike ha? Wika ko. Nag-walkout naman si Harold. Maya-maya, narinig ko na lang na nagsisisigaw si Yaya. Paglingon ko, nabalot na ng kilabot ang buong katawan ko. Para akong nagyelo at hindi makagalaw. Nahulog ang anak ko sa salbabida niya at ngayon hindi makaahon sa tubig. Naalarma ako at mabilis na tumakbo. Pero mas mabilis sa akin si Nico. Nakita ko siyang tumakbo, nadaig pa si Superman. Kulang na lang talaga lumipad siya. Agad siyang lumusong sa tubig upang sagipin si Caroline na parabang sariling anak niya ang dililigtas niya. Mabuti na lang at may mga lifeguards ding tumulong, kundi baka nalunod na rin si Nico. Matapos kasi niyang maiahon si Caroline, napahiga din siya sa buhangin. Magkatabi sila ng anak ko at parehong sinasagawa sa kanila ng mga lifeguards ang first aid procedure. Laking pasasalamat ko na lang nang pareho na silang magkamalay. Salamat na lang at walang masamang nangyari sa anak ko at kay Nico. Naantig ang damdamin ko sa pinakitang pagmamalasakit ni Nico para sa anak ko. At talagang naiyak ako nang malaman ko kay Director Maluwang na hindi marunong lumangoy si Nico. Imagine, hindi siya nagdalawang isip na sagipin ang anak ko kahit alam niyang hindi siya marunong lumangoy. Kumpara kay Harold na nandun din pero parang ibang taong nanunood lang. Kaya naman yung sumunod na mga araw na wala kaming pasok, tinuruan kong lumangoy si Nico. Umarkila kami ng private indoor pool. Dahil nahihiya daw siya magpaturo in public. Nung una ayaw pa niya, pero sa kakapilit ko pumayag din siya. Sabi ko kasi, sabay ko silang tuturuan ni Caroline. At yun ang naging routine namin every weekend. Madalas din kaming kumain sa labas, mamasyal, magsimba. Ang dami naming ginagawang tatlo. At mukhang nahahawa na rin ako sa kalokohan ng tandem nilang dalawa. Noon inis na inis ako kay Nico. Kulang na nga lang ipagtabuyan ko siya dahil sobrang ayaw ko siyang nakikita. Hanggang sa nagising na lang ako isang araw, nakakaiba na ang nararamdaman ko. Totoo nga kayang, the more you hate, the more you love, na ang inis ko sa kanya, napalitan ng pagmamahal. O baka naman, the more you live, the more you love, na sa araw-araw naming pagsasama ni Nico sa bahay ko,
e nahuhulog ng loob ko sa kanya. Dapat ko bang pigilan ang damdamin kong magmahal muli? Dapat pa ba akong maghangad ng kaligayahan sa piling ng isang lalaki? Sa kabila ng pagiging single mother ko, may pag-asa pa kayang may magmahal pa rin sa akin ng tunay, tapat at buong puso? One night came. Kumain kami sa labas. Habang umu-order kami, biglang naihi si Caroline. "Mom, nawiwiwi ako." Pinasamahan ko na lang siya kay Yaya sa banyo para maka-order na kami. Kaming dalawa lang ni Nico ang natira sa table. And to my shock, nakita ko na naman si Harold. Hindi ko na lang siya pinansin, pero dahil nakita niya ako, heto't lumapit siya sa amin. Kainis naman, siguradong magyayabang na naman to. "Look what we got here." Entrada niya. "Aba Carol, ganito ka na ba kadesperada?" Nagtataka ako sa sinabi niya. Ako desperada? Pati empleyado mo dinidate mo na. Wala ka na ba talagang mahanap na boyfriend? Bastos na madumi pa isip. Immature talagang lalaking to. Sa bagay, mapagkakamalan nga naman kaming nagde-date ni Nico. Magkaharap kasi kaming nakaupo sa isang mesang may floral centerpiece. Sasagutin ko na sana siya. Pero inunahan ako ni Nico. "Aba sir, nakakalalaki ka na." Sabay tayo niya. Ano naman kung empleyado lang yung kadate ma'am?" "Aba, bakit pumapalag ka? Baka gusto mong ipatanggal kita sa trabaho mo." Halatang naiinis si Nico. Pero, "Bakit? Sinabi ko bang papalag ako? Di ka naman mabiro ah, sus." Akala ko naman papalag siya. "Nico, tama na, maupo ka na dyan." Tapos hinarap ko si Harold. "Harold, wala ka na bang matinong magawa sa buhay mo? Bakit ba lagi mo na lang akong pinagtitripan? Siguro ikaw ang hindi maka-overcome sa akin, no? Siguro, nagsisisi ka kung bakit mo ko iniwan nun, no?" Nasabi ko dahil iniinis ko siya. Tinawanan lang ako ni Harold at saka na siya tumalikod sa amin. At habang papalis siya, tawa siya ng tawa. "Ma'am, may depresya yata sa utak ang taong yun ah." Tanong ni Nico pag alis ni Harold. Natawa na lang din ako. Iniisip ko yung nasabi ko kanina. Paano nga kaya kung nagsisisi na si Harold sa pag-iiwan niya sa akin noon? Pero magsisi siya kung gusto niya. Basta ako may iba na akong gusto. Itong mokong na nasa tapat ko. "Ma'am, umamin ka nga sa akin. Si Harold ba yung ex mo at ama ni Caroline?" Nagulat na lang ako sa tanong ni Nico. Nakahalata yata siya dun sa narinig kong sinabi ko. "Shh, huwag kang maingay. Baka marinig ka ni Caroline eh." Sabi ko sabay lingon sa banyo kung palabas na ba sila ni Yaya. So siya nga. Oo, umamin na ako. Pero hindi alam ni Caroline ha? Kaya huwag mong sasabihin sa kanya. Pero ma'am, karapatan niya yatang malaman kung sino ang tunay niyang ama. Alam ko. Pero hindi pa ito ang tamang pagkakataon at panahon. Kaya please, mag-promise ka sa akin na hindi mo sasabihin sa kanya. Makakaasa ka. Basta, sagot mo lahat ng kakainin ko ngayon ha. Baliw, lagi naman eh. Pag-uwi namin sa bahay, pinatulog ko na si Caroline sa kwarto. Sa kotse pa lang kasi inaantok na siya. Matutulog na rin sana ako, kaso hindi naman ako madalaw ng antok. Naiisip ko kasi yung tawanan namin ni Nico kanina. Sulyapan at tinginan na para bang mga teenager na kinikilig sa crush. Pansin ko na napapadalas na ang pamamalagi ni Nico sa isip ko. Bumangon ulit ako at tulad ng lagi kong ginagawa tuwing hindi ako makatulog, nagpapahangin muna ako sa labas. Nadatnan ko si Nico na nakaupo habang tumutungga ng beer. "Hindi ka rin ba makatulog?" Tanong ko at saka ko siya tinabihan. "Ikaw pala, gusto mo ng beer? Ikukuha kita." "Hindi na, thank you na lang." Pag-upo ko, doon ko lang napansin na nakaapat na bote na pala siya. "Bakit hindi mo buksan ang ilaw? Ang dilim eh." Tanong ko. Pero ang totoo, mas gusto kong itanong sa kanya kung bakit siya naglasing ngayon. "Hindi na. Gusto ko kasi madilim. Mas sanay kasi ako mabuhay sa dilim." "Ha? Ang lalim ng hugot to na. May problema ka ba, Nico?" Napangiti siya. "Wala. Sinabi ko lang yun para masabi ko sa'yo na ikaw yung nagbigay liwanag sa buhay ko." Nakadama ako ng kaba sa sinabi niya. Parang bumilis ang tibok ng puso ko. May kung anong kumakabog sa damdamin ko.
Baliw ka talaga. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Kinikilabutan ako sa'yo eh. Ma'am, this time, hindi na ako nagbibiro. At sa itsura niya mukhang seryoso siya. Hinarap niya ako at hindi ako makatakas sa malagkit niyang tingin. Hindi ako makawala sa mga mata niyang tumatagos sa kaluluwa ko na para bang hinihipnotismo ang puso ko. Nico, anong ginagawa mo? Is he trying to kiss me? Papalapit kasi ang mukha niya sa mukha ko. Napahawak ako sa dibdib niya. Nilapat ko ang palad ko upang pigilan ang pagdikit niya sa akin. May puwersa akong naramdaman sa palad ko bukod sa curves ng dibdib niya. Parang desidido siya na dumikit sa akin. Papalapit ng papalapit ang mga labi niya sa mga labi ko. Hindi ko alam kung iiwas ba ako o iwa-welcome ang nais niyang halik. Nalilito talaga ako. Ngayon lang kasi ulit may lalaking hahalik sa labi ko. Gusto ko. Shit. Gusto kong pahalik. Gusto kong makatikim ulit ng matamis na labi. At ang gusto ko ay ang labi lang ni Nico. Maya-maya, biglang naduwala si Nico at may binuga yung bibig niya sa dibdib ko. Yuck! Langya ka talaga, Nico. Bakit mo ba ako sinukahan? Sabay bagsak ulo at kahit anong gawin ko, hindi ko na siya magising pa. Nangyari tuloy, inalalayan ko pa siya at hinila papunta sa kwarto niya. Habang nakahiga si Nico sa kanyang kama, pinagmamasdan ko siya. Hindi ko maikaila sa sarili ko na talagang may pagtingin na ako sa kanya. Kung natuloy man niya akong halikan kanina, inaamin ko na wala akong balak pumalag. Pero mabuti na lang at hindi natuloy. Noon naghahangad ako ng walang sabit at matinong lalaki na magmamahal sa akin ng buong puso. Tunay at totoo. Ngayon dumating na siya. Pero bakit parang nakukonsensya naman ako? Sa tingin ko, hindi ako ang babaeng karapat-dapat para kay Nico. Binata siya. May anak na ako. Marami pa siyang makikitang ibang babae na dalaga. Sa madaling salita, hindi kami bagay ni Nico. Kaya ngayon pa lang, kailangan ko na tong tuldukan bago pa kami tuluyang mahulog sa isa't isa. Dahil kung itutuloy ka pa to, magiging selfish ako at unfair kay Nico. The following day, palima kong pumunta sa opisina ni Ma'am Malu. Buo ng desisyon ko na tigilan ng kalokohang to. Ma'am, I'm very sorry pero hindi ko na po talaga kaya. Entrada ko. May ginawa na naman ba si Nico? Aba, magdadalawang buwan pa lang ha. Wala naman po. Ayoko na pong may kasamang lalaki sa bahay ko. Lalo na malandi yung maid ko. Pasensya na po talaga. Naiintindihan kita, Carol. Pero hindi ba may kasunduan tayo? Paano na yon? Sayang naman yung bahay na gusto mo. Pagtiyagaan mo na lang muna kahit mga 6 na buwan lang. Huminga ako ng malalim. Sorry po. Pero hindi ko na po talaga kaya. Okay lang po sa akin kahit hindi niyo na ako matulungang mag-housing loan. Siguro, hindi po talaga para sa akin ang bahay na yon. O sige. Mukhang desidido ka na talaga sa bagay na yan eh. Mabuti na lang at nakuha ko sa matinding pakiusapan si Ma'am Malu. Pumayag na siya sa gusto ko at sasabihin na lang daw niya si Nico tungkol dito. Alam kong ito ang tama. Alam kong ito ang dapat. Kailangan ko nang paalisin si Nico sa bahay ko bago pa lumala ang lahat, bago pa kami magkasakitan. Abala ako sa office ko nang biglang dumating si Nico. Sa itsura niya, mukhang nasabihan na siya ni Director Wang tungkol sa usapan namin kanina. Ma'am, totoo bang pinapaalis mo na ako sa bahay mo? Nakatukod pa ang mga kamay niya sa ibabaw ng mesa ko. Oh, simpleng tugon ko. Pero bakit naman ma'am? May nagawa ba akong mali? Ano bang pake mo ha? Kailangan pa may dahilan. Bahay ko yun, natural. Patitirahin ko kung sinong gusto ko at paaalisin ko kung sinong gusto ko. Kaya kunin mo na ang lahat ng gamit mo doon, okay? Kahit labag sa loob ko ang pinagsasabi ko, ginawa ko pa rin. Ito lang ang naiisip kong paraan para magalit siya sa akin. At siya mismo ang aalis sa bahay ko. Bakit ba biglang ganyan ka na lang ngayon? Sunod niyang tanong. Ha? Yun lang ang tugon ko dahil hindi ko siya narinig ng maayos. Hindi ko maintindihan eh. Kagabi lang, iba yung nakita ko sa mga mata mo.
Kumakabog na naman ang tip-tip ko. Nico, pwede ba huwag mo na itong pahirapan pa? Umalis ka na lang sa bahay ko, okay? Carol, isang tanong isang sagot. Ito ba talagang gusto mo? Panandalian akong natigilan sa tanong niya. Ako mismo ay hindi ko kayang sagutin ang tanong na to sa sarili ko. Kasi hindi naman talaga to yung gusto ko. Ito lang ang dapat. Oo, buong tapang kong pagsisinungaling. May galit, lungkot, at sama ng loob ang nakita ko sa mga mata ni Nico. Na para bang ayaw niyang tanggapin ang sagot ko. Sorry Nico kung nasaktan kita. Pero ayokong maging unfair sa'yo. Look what we have here. Biglang pasok ni Harold habang pumapalakpak. Mukhang may LQ ang lovebirds. Nagulat na lang ako nang biglang bumalandra si Harold sa tindi ng suntok sa kanya ni Nico habang nagsasalita siya. Yan, pasok ko kasi ng pasok Napagbuntunan ka tuloy naggalit ni Nico. Ninervyos talaga ako doon. Hindi pa nagagawang makatawi ni Harold. Sinigawan na siya ni Nico na parang bata. Magbilang ka ng araw mo gago. Dahil ngayon, handa na ako. At pagkatapos, bigla na lang siyang umalis nang hindi man lang niya ako nililingon. Pag alis ni Nico, kinausap ako ni Harold. Ano bang pinagsasabi nun? Pasalamat siya nakaharap ka. Kundi, hindi ko na siya pinatapos. Harold, seriously, bakit mo ba ako laging ginugulo ha? Carol, ang totoo kasi niyan, may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Kaso hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Now this is your chance, Harold. Go on, tell me at nang matapos na to. Pagkasabi ko, bigla na lang siyang lumuhod sa harapan ko. I'm sorry. Patawarin mo ako kung hindi kita na ipaglaban nun. Patawarin mo ako kung tinalikuran ko kayo ng anak mo, ng anak natin. Nanlaki na lang ang mga mata ko sa ginawang to ni Harold. Natutuwa ako dahil sa wakas, humingi ka rin ng tawad sa akin, Harold. Kung noon mo yan ginawa, malamang nagkaroon pa ng chance for the both of us. Pero ngayon, nakamove on na ako at may kanya-kanya na rin tayong buhay. Nilapitan ko siya at saka ako siya pinatayo. Harold, pinapatawad na kita. Salamat at nabunutan na ako ng tinik sa dibdib. At ngayon, buo na ulit ang puso ko. Tingin ko, handa na akong magmahal muli. Pero hindi sa'yo, kundi kay Nico. Pagkasabi ko noon, iniwan ko na si Harold. Lumabas ako para hanapin si Nico. Bawat madaanan kong empleyado, tinatanong ko kung nasa na siya. Naalala ko kasi ang sinabi sa akin ni Nico noon. Paano nga naman ako magkakaroon ng forever kung matatakot akong ipaglaban ng taong mahal ko? Walang forever sa mga taong sumusuko. Walang forever sa mga taong hindi pa nasusubukang lumaban ay natatakot ng matalo. Walang forever sa mga taong nagdadalawang isip sumugal sa larangan ng pag-ibig. No matter what it takes, I am now ready to face anything and everything. Wala na akong pakialam kahit ano pa ang maaaring sabihin ng iba. Wala na akong paki kahit masaktan man ako sa uli. Isa lang ang nasa puso't isip ko ngayon, ang ipaglaban si Nico. Narealize ko kasi na mas unfair naman sa kanya kung susukuan ko siya sa aming pagmamahalan dahil lang sa single mama ko. Teka, nasa na bang lalaking yun? Parang baliw na ako sa kakahanap sa kanya. Matapos kong halughugin ang buong building na may 2 palapag, hindi ko pa rin siya nakita. Bumalik na lang ako sa office para kunin yung phone ko at tawagan na lang siya. Pagbukas ko sa pinto ng opisina ko, nakita ko ang hinahanap ko. Hindi naman ako magtatagal. May nakalimutan lang akong papeles. Pagsusungit pa niya. May isa ka pang nakalimutan. Sabi ko sabay sara sa pinto. Sabay lock. Ano? Nilapitan ko siya. Kinuha ang magkabilang kamay at saka ako niyakap. Heto, sabay halik sa kanyang mga labi. Mabilis akong nag-init. Dahil ngayon lang ulit ako nakahalik ng lalaki. Akala ko papalagpas si Nico. Pero sa higpit ang yakap niya sa akin, mukhang sarap na sarap naman siya sa labi ko. Buti na lang at walang masyadong tao dun sa labas. Walang magtataka kung bakit nakakandado kami ngayon ni Nico sa loob ng opisina ko. Napapikit ako sa sobrang sarap habang malumanay kong ninanamnam ang bawat galaw ng labi nitong kahalikan ko. Umatras siya at nagpatangay ako.
Sinusundan ko lang ang bawat hakbang niya papaatras sa aking office table. Mukhang dito ko balak ihiga ni Nico. Bawat makapa niya kasing bagay sa ibabaw ng mesa, tinatanggal niya. Hanggang sa tuluyan ng malinis ang ibabaw ng table ko. Pinaupo niya ako sa office table at dahil nakapalda uniform ako, ay lumantad sa kanya ang bagay na hindi dapat. Pero hinayaan ko lang siya sa gusto niyang gawin sa akin. Pinagmamasdan ko lang siya habang nananabik ako sa kakaibang susunod niyang gagawin. Mahiya-hiya pa ako nang tuluyan niyang makalas ang lahat sa akin. Hindi ako makatingin ng diretso sa mga mata niya. Pero nung simulan niya akong angkinin, ay napapikit na lang ako sa ligaya. Nanginginig talaga ako at kinikilabutan. Ngayon lang ulit ito nangyari sa akin. After so many years, naramdaman ko ulit ang kaluwalhatian. Tawa lang kami ng tawa ni Nico paglabas namin sa office. Parang wala kasing nakalata ni isa sa mga empleyado na may mabilis na milagrong nangyari sa amin ni Nico sa loob ng office ko. Salamat, Carol ha. Akala ko ayaw mo talaga sa akin. Sorry, ang inaalala ko kasi, baka unfair kasi sa'yo eh, kasi binata ka. Ako naman may anak na. Ano ka ba? Sa pag-ibig walang requirements, walang qualification. Mahal kita, Carol. At sa pag-ibig ko sa'yo, wala akong ibang nakikita kundi ikaw lang. Napaka-idealistic no? Sana ganun lang kadali yun. Pero, paano kung hindi ako matanggap ng pamilya mo, mga kaibigan at ibang kaanak? Kung mamahalin mo ko, Nico, kailangan mahalin mo rin ang anak ko. Napatawa siya. Alam mo, Carol, kung nasusukat lang ang pag-ibig, malamang mas mahal ko pa si Caroline kaysa sa'yo. Baliw. Pero gusto ko yung narinig ko. Umalis din sa bahay si Nico. Ngayong magkasintahan na daw kami, dapat hindi na kami nakatira sa iisang bubong. Siya naman ngayon tong nag-aalala sa maaaring masabi ng iba. Nakakatuwa kasi hindi ko na inisip yung dream house ko. Parang kahit bahay kubo lang, willing akong tumira basta kasama kong anak ko at ang mahal ko. Kasi ngayon, hindi na ito basta bahay lang, kundi isa ng tahanan dahil buo na ang pamilyang nakatira. Isang araw sa office, tinipon kami upang i-announce ang pagdating ng bagong president ng company. Sa susunod na linggo daw ipapakilalan siya. Siya ang kaisa-isang anak na lalaki ni chairman. Balita ko'y rebelde daw ang anak niyang yun. Walang interes sa business at puro kabulastugan lang ang alam. Kung hindi lang daw siya pinilit na mag-aral nun sa ibang bansa, baka hindi daw to nakatapos. Pero ngayon daw, handa na daw tong harapin ang pagiging heir niya. Handa na siyang matutunan ang pagiging president, CEO. Isa lang ang inaalala ko. Baka mag-iba yung pamamalakad dito sa kumpanya. Sabi kasi nila, kailangan daw tong itrain ng mabuti. Hanggang dumating na nga ang araw ng unofficial announcement. I would like to present to you the next CEO of Dizon Incorporated. Pagpapakilala ni chairman. Lumabas ang isang gwapo at matangkad na lalaki na naka-American tuxedo at decent hair looks. OMG, I've never seen such good looks like him before. And I've never seen him this handsomely beautiful. My son, Nico Dizon. Umusbong ang usap-usapan at bulong-bulungan. Sino bang mag-aakala na ang office clerk kong si Nico ay siya palang anak ni chairman at ang susunod na magiging CEO ng kumpanya. Gulat na gulat talaga ako at natamemeng hindi makapagsalita. Hindi talaga ako makapaniwala sa nangyari. Bakit nga ba hindi ko naisip na inaanak nga pala ni Director Wang si Nico? At kung nagulat ako, di hamak na mas nagulat si Harold. Kaya pala binalaan siya ni Nico na magbilang na ng araw. Umalis ako. Hindi ko na tinapos yung speech ni Nico. Feeling ko kasi niloko niya ako at pinaglaruan. Ang tagal ko siyang kasama, pero ni minsan, hindi niya sinabi sa akin ang bagay na to. Kaya pala ayaw niyang pag-usapan namin ang tungkol sa kanya. Pumunta ako sa rooftop para magpahangin. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Hindi ko alam kung ikakatuwa ko ba na ang boyfriend ko
ay bilyonaryo pala. Naiinis ako. Naiirita. Tulad ng inaasahan ko, sinundan ako ni Nico. O ma'am, bakit ka umalis? Ganda pa naman ng speech ko eh. Huwag mo na nga akong tawaging ma'am. Sir, naiinis talaga ako sa'yo. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit mo ako niloko? O kalma lang. Hindi naman ako nagsisinungaling sa'yo eh. Hindi ko lang pinaalam sa'yo kasi yun ang gusto ni chairman. Siya kaya sisihin mo, no? Kahit na, sana sinabi mo pa rin sa akin. Para sana hindi na kita minahal. Para hindi ako naghihirapan ng ganito. Carol, wala namang dapat ikahirap eh. Sa'yo wala, pero sa akin meron. Hindi ko naman eh. Ngayon mas lalo na akong hindi babagay sa'yo. Hindi na ako karapat dapat sa... Hindi ko na nagawang tapusin ang sinasabi ko dahil bigla niya akong hinalikan. Ikaw ba naman mahalikan? Magsasalita ka pa ba? Magrereklamo ka pa ba? Magagalit ka pa ba? Tinulak ko siya. Huwag mo nga akong landiin. Hindi mo na ako makukuha sa ganyan. Sigaw ko. Nanlaki ang mga mata niya. Kinabi ko siya ulit. Joke lang. Isa pa nga. At muli ko siyang hinalikan. After 2 years. Sabi ni Nico, mag-aaral lang daw siya sa ibang bansa. Kailangan daw kasi niya yun sa kumpanya. Sabi pa niya utos daw ni chairman yun. Naniwala naman ako pero putya. Mula nung umalis siya, hindi na siya nagparamdam sa akin. Hanggang ngayon, ni text, tawag, chat, wala akong natatanggap. Sa tuwing tinatanong ko siya sa office, hindi din daw nila alam. Kahit si Director Wang, hindi nagsasabi sa akin, maging si chairman. Feeling ko tuloy tinatago nila sa akin si Nico. Feeling ko, hindi nila tanggap ang relasyon namin. Feeling ko hanggang ngayon, pinapamukha nila sa akin na hindi ako karapat-dapat para kay Nico. Pinagkabit-balikat ko na lang lahat. Mas pinili ko na lang na magtiwala kay Nico at patuloy na umasa sa iniwan niyang pangako sa akin. Kahit minsan, nakakapangwalang pag-asa na. Hanggang dumating ang isang araw na may lalaking kumatok sa pinto ko. Dali-dali kong binuksan, baka sakaling si Nico. Pero pagbukas ko ng pinto, sino ka? Good morning, ma'am. Pagtingin ko sa suot niyang polo shirt, nakita ko ang tatak na La Carmela Homes. Dito po ba nakatira si Carol Chodoro? Tanong niya. Oo, ako yun. Bakit? Congrats, ma'am. Nabunot ang cellphone number niyo sa raffle. Nanalo po kayo ng house and lot from La Carmela Homes. Ha? Nagduda ako. Baka naman scam yan ha? Naku, hindi po. Bukas po ang aming opisina. Pwede niyo pong puntahan ngayon kung gusto niyo. Totoo man o hindi, pinuntahan ko pa rin. Wala naman kasi siyang hinihinging kapalit, so walang mawawala sa akin. Isa pa, kumpleto naman siya sa ID. Kahit mukha siyang takas na preso. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Nang dahil lang sa phone number, ay mananalo ako ng isang bahay. At hindi lang basta bahay, dahil La Carmela Homes yun. Pagdating ko doon, inassist kami ng mga empleyado. Kasama ko si Caroline at talagang nagtatatalon kami sa tuwa nang makonfirm kong nanalo nga ako. Hindi ako makapaniwala, lalo na nung dalhin kami dun sa bahay na napanalunan ko. Shit, yung dream house ko. Pumasok kami ni Caroline. Ewan ko kung bakit iniwan kami bigla ng mga empleyado. Kabilang pinapasok nila sa loob. Ang tagal nyo naman. Nagulat ako sa boses na narinig ko. Paglingon ko, nakita ko si Nico na nakatayo at may dalang 2 bouquet ng bulaklak. Pinagmamasdan ko lang siya. Hindi ako makakibo. Ang gwapo kasi niya. Lumapit siya sa amin at ibinigay niya yung bulaklak sa amin ng anak ko. Tig-isa kami. Tito! Niyakap ni Caroline ang hita niya. Halatang namiss siya ng anak ko. Kumusta ka na, Caroline? Okay lang po, Tito. Magic? Hiling agad ng anak ko. O sige, tingnan mo to. Niladlad ni Nico ang palad niya. Hindi ko alam kung paano niya ginawa yun, pero may biglang lumitaw na maliit na box. Wow! Lumuhod si Nico sa tapat ni Caroline. Dako, mukhang 2 babae ang dapat kong ligawan na. Napangiti naman ako doon. Tapos binuksan niya yung hawak niyang maliit na box. Pero buti na lang, 2 dala kong singsing. Nakangiti niyang sabi. Ang cute naman, 2 gold engagement ring, isang maliit at isang malaki. Kinuha niya yung maliit.
Caroline, pwede bang ako na lang ang daddy mo? Habang pinapasuot niya yung singsing sa anak ko. Daantig ang damdamin ko. Lalo na nung nagyakapan silang dalawa. Tanda na tanggap nila ang isa't isa. Na may pagmamahal. Tara anak, tulungan mo akong mag-propose sa mami mo. At anak na talaga ang tawag niya. Magkasabay nila akong hinarap. Mommy, huwag ka nang magpa-baby dyan ha. Pakasalan mo na si daddy. At daddy na rin talaga ang tawag niya. Nilapitan ako ni Nico at sa harap ko ay lumuhod naman siya. Carol, may basbas na tayo kay Caroline. Will you marry me? Yes. Para sa mga taong nawalan ng ganang magmahal. Para sa mga taong takot ng masaktan. Para sa mga taong hirap ng magtiwala. Para sa mga taong ayaw nang umibig. Marahil nagtataka kayo kung bakit parang wala na kayong maramdaman. Pero subukan niyong buksan muli ang puso niyo. Malay niyo, makita niyo ang kasagutan kung may forever nga ba o wala. Siguro nga si Harold ang nagtayo sa bahay ko. Pero si Nico naman ang bumuo ng tahanan ko. At dahil sa tunay at tapat ang pagmamahalan namin, hindi na ito magigiba o mawawasak magpakailanman. Maraming salamat sa nakinig po ng aming love story. Habang buhay na magkakasama kaming dalawa. The end.